After class, lumapit sa akin si Kenneth. Raymond, pasensya na pala kung umalis ako last day nang hindi nagpapaalam sa'yo. Tumawag kasi si mama, pinapauwi ako. Naku, okay lang yun, sabi ko. Ano Raymond, McDo tayo? Treat ko! Nagulat ako. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung pakikitungo niya sa akin pagkatapos na nangyari. Siguro nga, sobrang lasing siya noon, kaya hindi niya naaalala. Pagkatapos ng last subject, nagpunta na kami ni Kenneth sa McDo. Hindi ka ba uuwi ng apartment ngayon, Kenneth? Uwi, pero may practice pa ako ng basketball eh. Ganun ba? Sige, mauna na lang ako pauwi. Pagkatapos namin kumain, pumunta na siya sa practice niya. Ako naman, umuwi na papuntang apartment. Nakangiti na ako. Kasi wala nang problema eh. Mukhang hindi talaga naalala ni Kenneth yung nangyari. Pagdating ko ng apartment, nanood muna ako ng TV habang gumagawa ng homework. Ilang sandali, dumating na si Kenneth. Umakyat na siya at nagbihis. Tapos, bumaba siya, sabay gumawa ng homework. Tumunog yung cellphone ko. Si Kay nag-text. Mond, samahan mo ako bukas sa SM. After ng class may bibilin kasi ako eh. Habang nagtatype ako ng message, pa-reply kay Kay, nagtanong si Kenneth. Raymond, yung tungkol nga pala sa nangyari sa atin nung isang gabi? Ha? Bakit? Ano ba nangyari last night? Kabado kong sagot kay Kenneth. Yung sa kwarto ko, bakit mo ginawa yun? Ano ba yun? Sabi ko. Alam mo na yun. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kotongan kita eh. Yun ba, Kenneth? Natahimik akong bigla. Pinagpawisan at napahinga ng malalim. Yung tingin ni Kenneth, parang may halong pang-aasar pa. Ayun ba? Lasing ako noon. Sabay ngiti. Talaga lang sabi ni Kenneth, na may kasaming ngiti na may halong pag-aasar. Bakit ka ba ganyan makangiti? Parang nangaasar ka. Tusukin kita ng ballpen, gusto mo? Oh, bakit ka napipikon? Sabay tawa sa akin ni Kenneth. Habang naglalakad ako papuntang kitchen, bahagyang nagparinig si Kenneth. Hindi alam kunyari ka pa. Naglukot ako ng papel, tsaka ako binato kay Kenneth. Pagbalik ni Kenneth, tahimik ang paligid. Matutulog na ako, Raymond. Maaga pa kasi yung pasok natin bukas eh. Sige. Tatapusin ko lang muna to. Tapos aakyat na rin ako. Umakyat na si Kenneth at natulog na. Ako naman, patapos na sa ginagawa ko. Inaantok na rin ako kaya sumunod na rin ako matulog. Kinabukasan, may kumakatok sa kwarto ko. Oh,
Sino yan? Tanong ko habang pipikit-pikit pang mata ko. Gising na. Malilate na tayo. Umangon ka na. Nagulat ako. Si Kenneth? Ginigising ako? Para sumabay pumasok? Kinilig naman ako doon. Teka, sandali. Babangon na. Pagbaba ko, naka-ready na yung breakfast. At lalo talaga ako na sorpresa. Wow! May sakit ka ba, Kenneth? Oh, niluto ko lahat yan. Tsaka tayo na nga lang dalawang magkasama sa bahay tapos magkakanya-kanya pa tayo. Tara, kain na tayo. Habang kumakain, sabi ko kay Kenneth, magaling ka pala magluto. Talaga? Okay lang ba yung pagkakaluto ko? Oo naman. Itlog lang naman kasi to. Tsaka hotdog. Walang kahirap-hirap iluto. Sabay tawa ko. Yun lang yung laman ng ref eh. Kumain ka na nga lang dyan. Pagkatapos kumain, naligo na siya. Habang nag-aayos ako ng gamit, after niya, ako naman yung naligo. Pagkatapos ay pumasok na kami. Raymond, samahan mo ko mamaya ah. Sige, walang problema kay. Malakas ka sa akin eh. Saan kayo pupunta kay? Tanong ni Kenneth. Sa SM Manila, magpapasama ako kay Mond. May bibilin kasi ako. Pasabay na. Pupunta rin ako dun mamaya eh. Magkikita kami ng girlfriend ko. Sa Letran kasi siya nag-aaral eh. Natahimik ako bigla. After ng class, pumunta na kami ng SM. Pagdating namin doon, naghihintay ng girlfriend ni Kenneth. Si Kay at Raymond nga pala. Mga ka-blackmates ko. Si Jane, girlfriend ko. Ang ganda ng girlfriend ni Kenneth. Talagang bagay sila. Kaya pala, tumagal sila ng 2 years. Ay. Umalis na si Kenneth kasama yung girlfriend niya. Habang kasama si Kay. Ikaw, Mod, bakit wala ka pang girlfriend? Gusto mo ikaw na lang, sabi ko kay Kay. Na may halong pabiro. Ha? Ako? Sira ka talaga. Ramdam ko na matagal na akong gusto ni Kay. Kung liligawan ko siya? Total, mukhang wala akong pag-asa kay Kenneth. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, umuwi na ako sa apartment. Wala pa si Kenneth noon. Mukhang hindi na naman siya makakauwi. Pagkahiga ko, I'm home! Teka, si Kenneth yun ah. Tumayo ako sa pagkakahiga at sabay bumaba. Oh, pasalubong ko pizza. Hot, para sa'yo. Hala, loko talaga to. Kinikilig ako. Si Kenneth? Pinasalubungan ako? Tapos kanina, pinagluto pa ako ng breakfast. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang nai-inlove ako bigla sa crush ko. Ang bait mo naman. Nag-abala ka pa. Tara,
Kainin na natin tong binili mo. Sige. Actually, binili ko yan para sa akin eh. Hindi pa kasi ako nagdi-dinner. Bigla ako napasimangot. Ganun ba? Akala ko naman. Ito naman. Niloloko ka lang. Para sa'yo talaga yan, Raymond. Alam mo ikaw, loko ka talaga, no? Sabay ngiti. Tara, kainin na natin to. Ay, hindi ko alam ang gagawin ko. May girlfriend na siya pero lately, nagiging sweet siya sa akin. Unti-unti na ako nai-inlove sa kanya. Pero hindi tama to. Tahimik kami kumakain. Bigla nagsalita si Kenneth. Raymond, gusto kita. Napatigil ako sa pagkagat ng pizza. Ha? Ano? Pautal-utal kong sabi. Sabi ko, gusto kita. What do you mean? Basta, gusto kita. Yun na lang muna. Pagkatapos ng narinig kong yun, mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa ni Kenneth. Araw-araw, bago pumasok, pinagluluto niya ako ng breakfast. Minsan, kumakain kami sa labas. Minsan naman, sa bahay lang ako. Nagmumukmok pag may date sila ng girlfriend niya. Pero lagi namang may pasalubong kapag umuwi. Habang lumilipas ang araw, mas lalong tumitinding nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isang gabi, tabi kaming matulog ni Kenneth sa kwarto ko dahil nawala yung susi ng kwarto niya. Gabi na kaya hindi na niya mapuntahan yung may-ari ng bahay para mahiram yung duplicate ng susi. Habang magkatabi kami, sobrang tahimik. Nagpapakiramdaman kaming pareho. Kenneth, paano kung sabihin ko sa'yong mahal na kita? Bakit mo naman natanong yan? Yun kasi yung nararamdaman ko sa'yo. Talaga? Bakla ka kasi. Sabay tawa. Paano kung sabihin ko sa'yo na nahuhulog na rin yung loob ko sa'yo? Teka, paano ka ba nagsimulang ma-inlove sa akin, Raymond? Biglang tanong ni Kenneth. Sabi ko naman, first year pa lang tayo. Una kitang nakita, crush na kita. Ewan ko ba? Dati pa lang kasi nagkakagusto na ako sa lalaki pero hindi ko na lang pinapansin. Tapos lately, naging sweet at caring ka pa sa akin. Kaya na-fall ako sa'yo. Tagasan ka ba talaga? Diyan lang ako sa Vicente Cruz. Malapit ka lang pala eh. Bakit nag-apartment ka? Tanong ni Kenneth. Maingay kasi sa bahay. 5 kaming magkakapatid. Hindi ako makapag-aral ng mabuti kaya naisipan kong humiwalay muna. Tapos, naisip kita. Alam mo, kung hindi kita mapapapayag na makakahati sa upa,
hindi ko na itutuloy. Kasi gusto talaga kitang makasama. Kaso, tinidedma mo lang ako. Eh ikaw, bakit mo ako nagustuhan? Di ba may girlfriend ka? Bakit ka nagkakagusto sa lalaki? Alam mo Raymond, hindi ko rin maipaliwanag. Pag nakikita kita sa school, iba yung nararamdaman ko. Hindi ko mapaliwanag. Basta, kaya nga nung tinanong mo ko about sa apartment, kinausap ko kagad si mama para payagan ako. Remember the night na nag-inuman tayo? Alam ko ang lahat ng nangyari. Hindi lang kita pinigilan kasi gusto ko rin. Talaga? Kenneth? Gusto mo bang makipagrelasyon sa akin? May girlfriend ako eh. Tama lang siguro muna na ganito lang tayo. Pero gusto ko may tawagan tayong dalawa. Okay. Sige. Anong gusto mo? Honey? Sweetie? Or baby? Masyado ng common yun eh. Teka, isip ako. McDo! McDo na lang. Sabi nga dun sa commercial, love ko to. Ayos yun ah. Simula ngayon, ikaw nang McDo ko ah. Okay. Nakakilig no? Sana all may McDo. Abangan nyo guys yung next part. Salamat.